Mapagpalang araw ating mga madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na magbabahagi muli ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na pinagbibidahan ng ating mga karakter na sina Liza at Marco. Samahan niyo ko at subaybayan natin ito hanggang dulo. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Pagod na bumaba si Lisa sa kotse. Kagagaling lang niya sa meeting niya sa investors. Pumunta rin siya sa publishing house para i-check ang mga librong handa ng ilabas. Marami naghihintay sa kopya niyon kaya kailangan niyang tignan kung maayos bang pagkakagawa. Ayaw niyang maging disappointed ang mga gustong bumili noon. Marami na nga naka-avail sa pre-order ng mga nagdaang buwan. Mukhang gusto talagang magkaroon ng copy. Nang masiguradong nakalak ang kotse, ay naglakad na siya papunta sa bahay. Napahinto siya na makita ang taong hindi niya inaasahang makita. Nasa may pintuan ito at pabalik-balik sa paglalakad. Napansin ni Liza ang kasuotan ng lalaki, uniform ng isang construction worker. Mukhang nagtatrabaho ang lalaki sa mababang antas. Hindi niya mapigilang mapaismid nang maalala ang kalupitang ginawa nito sa kanya. Hinding-hindi niya yon makakalimutan. Nagpatuloy siya sa paglalakad papalapit doon habang seryoso ang mukha. Napansin naman agad siya ng lalaki. Nakita niya kung paano lumiwanag ang mukha nito. Lisa, tawag nito sa pangalan niya. Malamig na tinapunan ng tingin ni Liza ang lalaki. Anong ginagawa mo dito, Migs? Lisa, ang layo na nang narating mo. Pwede ba makita mga anak ko? Puno ng pag-asa ang mukha ng dating asawa. Akala siguro nito, hahayaan niya ito. Hindi ba't sinabi ko na huwag mo na kaming guluhin? Alam ko, pero gusto ko sana makita talaga mga anak ko. Please naman, Lisa. Pagmamakaawa nito. Ang kapal naman talaga ng pagmumukha mo, no? Sa tingin mo papayagan pa kitang makita mga anak ko pagkatapos ng ginawa mo sa amin? Oo, anak ko lang dahil walang matinong ama na abandonahin ang sariling asawa at mga anak para lang sa kabit at napakagandang buhay. Napapikit ng lalaki. Mukhang pinipigilan ng sariling magalit. Lisa, please naman, I'm begging you. Kahit saglit lang, I want to see my children. I told you, Migs. Simula nung ipinagpalit mo kami sa kabit mo, you can never see my children. Wala kang anak, Migs. Kahit kailan, hindi ka naging ama. At sa tingin ko, karma na nangyari sa'yo. You lost everything. Maski kabit mo tinakas ang natitirang kayamanan mo. You're broken and you deserve that. Nilagpasan niya ito at akmang bubuksan niyang pintuan nang pigilan siya nito sa braso. Masama niya itong tinignan saka binawi ang braso. Ano ba? Natigilan siya na makitang umiiyak ito, pero matigas na ang puso niya. Kailanman ay hindi na siya maaawa sa lalaki dahil hindi siya kinaawaan nito noon. Bahagya siya na paatras nang lumuhod ito sa harapan niya. Please naman, Lisa. Kahit ngayon lang, pangako hindi na ulit ako magpapakita sa inyo. I just want to see them for the last time. Please. Nanatiling tahimik si Lisa habang nakatingin sa dating asawa. Nag-iisip siya kung paniniwalaan niya ba ito dahil baka lolokohin na naman siya nito. Ngunit kung totoo man, ay dapat sasang-ayon siya dahil ayaw na niyang makita pa ang lalaki. Fine. After this, you will not show yourself again. Napaangat ang tingin ng lalaki sa kanya at lumiwanag ang mukha. Talaga? Make sure that you will follow your words. Kasi kung hindi, ipapakulong kita. Alam mo kung anong connection ko. You better keep your words right. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay tumalikod siya at binuksan ang pintuan. Gagawin niya ito para sa kanyang sarili at mga anak niya. Hindi na niya hahayaang makakatapak sa susunod doon si Migs kung sakaling hindi ito susunod sa kasunduan nila. Ngunit ano ba talaga ang dahilan kung bakit napunta siya sa sitwasyon na yon? Ano nga ba naging kasalanan sa kanya ng dating asawa? Ito ang kwento ng buhay ni Liza Cruz. Ano?
Isang malakas na nagmumula sa loob ng mansyon ng mga puwentes. Malakas na binitiwan ni Liza ang kutsara at tinidor, saka masamang tinignan ang kanyang ama't ina. Nasa loob sila ngayon sa dining area ng mansyon, kumakain ng dinner. Hinaan mo ang boses mo, Liza, nasa hapag tayo. You should respect the food. Mahinahong saad ng kanyang ina. Hindi yun pinansin ni Liza. What do you mean I'm getting engaged? Nababaliw na ba kayo? I don't even have a boyfriend. Kagagaling lang ni Liza sa school at ganoon na lang ang bungad sa kanya sa dinner nila. Ang gusto lang naman ay kumain at magpahinga dahil nakakapagod ang ginawa nila. Mangiyak-ngiyak na talaga siya dahil third year college na siya. You know what we mean, Liza? Malamig na sagot ng kanyang ama. Mas lalong nagsalubong ang kilay niya. What do you mean? Na ipapakasal niyo ako sa lalaking hindi ko kilala? You will know him eventually. Sagot nito. Hindi makapaniwalang nakatingin ngayon si Liza sa ama. Hindi niya akalaing darating ang panahon na ipapakasal siya ng mga ito sa taong hindi naman niya kilala. Hindi siya naniniwala sa arranged marriage at akala niya ay matagal na yung nawala. Dad, ayoko. Malamig siyang tinignan nito. Did I ask for your opinion? You will get engaged and married without your permission. Dad, ayoko. Ayoko magpakasal sa taong hindi ko gusto. You will like him when you meet him. Madiing saad ng ama. No, ayoko magpakasal, Dad. I'm only 20 at marami pa akong plano sa buhay ko. Ayoko muna matali sa kahit sino. I have dreams to pursue. You can achieve all of that even if you're married. The decision is final. Magpapakasal ka sa ayaw at gusto mo. Huwag na huwag mong subukan suwayin to, Liza. Hindi ka na makakalabas pa kasama mga kaibigan mo. Banta nito. Agad na nakaramdam ng sama ng loob si Liza. Hindi siya makapaniwalang kaya siyang ipagkasundo ng mga magulang niya. Tumayo siya sa kasinaman ng tingin ng mga magulang. Alam kong ginagawa niyo to dahil lang sa business. I can't believe both of you made me an agreement for your business. Kahit ano pa sabihin at pilit niyo sa akin, ayoko magpakasal. I am not a thing to just sell. May buhay ako at may sariling desisyon. Mabilis siyang naglakad palabas ng dining area. Narinig niya malakas sa pagtawag sa kanya ng mga magulang pero hindi niya yun pinansin. Gusto niya magwala na makapasok siya sa loob ng kwarto niya. Galit na galit siya. Para na siyang kinuhanan ng kalayaan na pumili ng taong papakasalan niya. Isa sa rason kung bakit niya ayaw magpakasal dahil gusto niyang makasal para sa pagmamahal. Hindi yung sa kontrata lang. Gusto rin niyang ma-in love. Kaya kahit anong mangyari ay hindi siya magpapakasal sa lalaking sinasabi ng mga magulang. Over her dead body. Cheers! Malakas sa sigaw nila na mga kaibigan ni Liza bago pinagdikit ang mga baso ng alak. Mabilis niyang tinungga ang baso ng alak na hawak niya. Nasa loob sila ng bar ngayon dahil nagaya siya. Hindi niya kinayang pag-overthink niya pagkatapos ng sagutan nila kanina ng kanyang magulang. Gusto niya makalimutan yon at magpakalasing. Okay lang naman dahil walang pasok bukas. Ano yung sinasabi mo? Your parents arranged you to marry someone? Tanong ni Lucille. Nilagyan niya ng alak ang baso niya bago sumandal sa sandalan na pabilog na couch sa table nila. Nagbuntong hininga siya saka tumingin sa mga taong nagsasayawan sa dance floor. Yeah, and I hate it so much. Hindi ako makapaniwalang kaya nila akong ipagpalit para sa business na yan. Mukhang wala ka talagang chase sa bagay na yan Saad ni Rina. I have. I won't let them decide my future over my dead gorgeous hot body. So, ano plano mo? Tatakas ka? And who's the guy anyway? Tanong ni Lucille. Tinungga ulit ni Liza ang alak. I don't know, pero gagawa ko ng paraan para hindi yun matuloy. At saka bakit ko kikilalanin ng lalaking ipapakasal nila sa akin? Hindi ako interesado, no? Pero sinabi nga kung sino. Tanong ulit nito. Binalingan niya ito ng tingin saka pinanliitan ng mata. Nope, why? Interesado ka? Umirap ang kaibigan.
Baka naman kasi isa sa sikat na anak ng businessman niyang pinagkasundo sa'yo. If oo man, palit na lang tayo. Napailing na lang siya. Kahit kailan talaga ay mukha itong lalaki. Pero kahit na ganun, ay alam niyang biro lang yun ng kaibigan. Alam niyang hindi ito magpapatali sa kahit na sinong lalaki. Nagkwentuhan silang tatlo habang umiinom hanggang sa makaramdam na rin si Lisa ng pagkahilo. Nakita na lamang niyang sariling sumasayaw sa dance floor kasama mga taong lasing katulad niya. Panay siya tawa at sigaw dahil sa sobrang saya ng kanyang nararamdaman. Tuluyan na nga niyang nakalimutan ang problemang kinakaharap. Habang umiindak siya ay may biglang humawak sa kanyang bewang mula sa likuran. Dahil sa kalasingan ay hinayaan niya ito at mas lalo pang ang nilapit ang likuran sa taong yon. Nararamdaman niya ang hininga nito sa kanyang tenga at sinasabayan ang pagsayaw niya. Hey! Isang malamig at malalim na boses. Napangisi siya tumarap sa lalaki. Hindi niya gaanong maaninag ang mukha ng lalaki dahil umiikot ang kanyang paningin sa kalasingan. Idagdag pang makukulay na ilaw na sumasabay sa music. What's your name? Nangaakit na tanong niya rito. Inilapit lalo ng lalaki ang mukha. Marco, what's yours? Lisa. Nagkatitigan silang dalawa ng lalaki at may kung anong pakiramdam na humihili sa kanilang dalawa. Dahil sa kalasingan ay hinila ni Liza ang batok na lalaki at sinunggaban nito ng halik. Sandali itong natigilan ngunit maya-maya ay hinalikan din siya nito pabalik. Humiwalay siya sa halik habang puno ng pagnanasang nakatingin sa lalaki. Ganoon din ito sa kanya. Are you safe? Tumaas ang gilid ng labi ng lalaki at mas lalo siyang hinapit papalapit. Don't worry, I'm a doctor. I'm safe. Napangisi siya at muling nagtagpo ang kanilang labi. Hindi na namalaya ni Lisa ang mga sumunod na nangyari. Basta ang alam niya ay gustong-gusto niya ang lalaki sa gabing yon. You must behave yourself, Lisa. Huwag na huwag kang gumawa ng ikakagalit ko. Banta ng kanyang ama nang mahinto ang kotse sa tapat ng isang mansyon. Ang mansyong nasa harapan nila ngayon ay ang mansyon ng mga Villanueva. Ang pamilyang pinagkakasunduan ng kanyang mga magulang. Nandoon sila ngayon dahil sa isang party. Engagement party nilang dalawa ng isa sa mga anak ng mga Villanueva. Hindi niya kilala ang lalaki kahit pa sinabi ng mga magulang niya na Migs daw ang pangalan. Wala naman siyang pakialam dahil alam niyang hindi matutuloy ang sinasabing kasal. Hindi niya hahayaan. Napilit na nga lang siyang sumama sa engagement party nila dahil magiging grounded siya ng 3 buwan at hindi niya yun kaya. Walang emosyon tumingin siya sa labi. I know that. I'm not that type to ruin the party. Good to know. Let's go. They're waiting. Anyaya nito bago lumabas sa kotse kasamang ina. Napairap si Lisa at walang nagawa kundi bumaba na rin. Bakit ba siya lagi ang nag-iisang anak? Kung sana may ate siya ay hindi na ito mangyayari sa kanya. Kung noon ay gustong-gusto niya na nag-iisang anak siya, ngayon ay parang ayaw na niya. Habang naglalakad sila papasok sa mansyon, ay may mga photographer na kumukuha sa kanila na larawan. Walang kangiti-ngiti lang niyang nilibot ang tingin sa paligid. Palagi na siyang nakakapunta sa mga mayayamang event at hindi na bago sa kanya nakikita. Pagkapasok pa lang nila ay agad na sumalubong sa kanila ang iba't ibang mga pakitang taong mga personalidad. Mukhang hindi pa alam ng lahat na siya ang nai-engaged. Mukhang ginawa itong sorpresa sa lahat. Buti naman ay hinayaan siya ng mga magulang na maglibot-libot sa paligid dahil abala ang mga itong makipagplastikan. Wala siyang planong makipag-usap sa mga taong dalawa ang mukha. Habang naglalakad siya, ay palinga-linga sa paligid at hindi niya napansing may tao sa harapan niya kaya agad siyang bumangga dito. Nanlaki ang mga mata ni Lisa sa sobrang lakas ng impact niyon at muntik na siyang matumba. Mabuti na lang ay may hawak sa bewang niya para hindi siya tuluyang sumalampak sa sahig. Gulat niyang binalingan ng tingin ng lalaki. Ngunit parang nag-slow motion ng lahat nang makita niya mukha ng isang guwapong nilalang sa harapan niya. Sobrang lapit ang kanilang mukha.
Natulala siya rito. Ang lalaking sumalo sa kanya ay ang lalaking palagi niyang nakikita sa social media. Pinagkakaguluhan ito ng mga babae at ang lalaking gusto niya, kaso nga lang, hindi niya alam ang pangalan nito dahil iyon nga, hindi siya stalker. "Are you okay, Miss Fuentes?" Pabulong nitong tanong sa kanya. Agad siya natauhan nang tinayo siya ng maayos na lalaki. Napalunok siya at napakagat sa labi sa sobrang kahihiyan. Bahagya siyang umatras dito. I'm sorry." Ngumiti ito sa kanya. "It was nothing, Miss Fuentes." Salamat sa pagsalo sa akin." "As I've said, it was nothing." Sagot nito ulit. Natahimik sila saglit at nagkatitigan sa isa't isa. Ngunit nang mapansin niya ang pagngisi nito ay napaiwas siya ng tingin at napatikhin. Ano palang pangalan mo?" "Ay Migs Villanueva." Sagot ng lalaki. Gulat siyang napatingin dito dahil hindi niya inaasahan ang lalaking nasa harapan at ang lalaki na gugustuhan niya ay ang lalaking papakasalan niya. Hindi siya makapaniwala. Ikaw? Hindi na natapos pang sasabihin ni Lisa nang bigla silang tawagin ng kanilang mga magulang. Nakita niyang nakatayo na mga ito sa harapan ng lahat habang nakatingin sa kanila. "Shall we, my fiancé?" Napatingin ulit siya kay Migs nang magsalita ito. Nakalahad ang kamay ng lalaki sa kanya habang nakangisi. Mukhang nagugustuhan nito ang kanyang reaksyon. Wala sa sarili niyang hinawakan ng kamay nito. Nakasunod lang siya dito habang inalalayan siya papunta sa harapan. Lahat ng tao ay nakasunod ang tingin sa kanya. Gulat, pagkamangha at saya. Noong tuluyan silang makarating sa harap ay humarap sila sa bisita habang nakahawak sa kanyang kamay. Hindi niya maiwasang mahagipan tuwa sa mukha ng mga magulang niya. Inanunsyo sa lahat ang engagement nilang dalawa sa harapan ng maraming tao. Hindi na niya alam kung ano ang ire-react, lalo na noong nagkalabong tingin nila ni Migs. Ang tanging alam niya lang ay nawala ang galit niya sa kasal na yon at hindi na niya iniisip kung paano mapapahinto ang kanilang kasal. Kinikilig ang buong kalamnan niya habang nakangiti ang lalaki sa kanya. Hindi niya namalaya na nahuhulog na pala siya. Dumating ang araw na ikinasal silang dalawa ni Migs. Sobrang excited ni Lisa pa dahil papakasalan niya ang lalaking gusto niya at hindi siya makapaniwala. Siyempre, bago ang kasal, ay nagde-date muna silang dalawa sa tuwing free sila. Sobrang sang-ayon doon ng mga magulang at halos nga pasalamatan niya mga ito sa nangyari. Akala mo'y hindi siya nagalit nung unang nalaman nito. Siyempre, hindi niya pa nakilala ang nag-iisang Migs Villanueva. Kung alam niya lang talaga, at mukhang nagkakatotoo nga ang sinasabi ng mga magulang niya, magugustuhan niya ito kapag nakita niya. Sa buong kasal nilang dalawa ay sobrang saya ni Lisa. Hindi mapawi-pawi ang kanyang ngiti. Gusto rin kasi siya ni Migs kaya pumayag itong magpakasal silang dalawa. Yung mga kaibigan naman niya ay hindi makapaniwala sa reaksyon niya. Akala ng mga ito na magwawala siya. Alam niyang magmamahalan silang dalawa ni Migs sa habang buhay. Hindi lamang kontrata ang kasal nila, pero doon siya nagkakamali. Malakas sa sampalan dumapo sa pisngi ni Lisa. Dahilan para malakas siyang sumalampak sa sahig. Nanginginig ang kamay na hinawakan niyang namamanhid at namumulang pisngi. Walang tigil na tumulo ang kanyang luha at puno ng sakit ang binalingan ng dalawang taong nasa harapan niya ngayon. Migs, don't you ever lay your dirty hands on Isabel again. Malakas sa sigaw nito. Ano bang pinagagagawa mo, Migs? I thought you loved me. Akala ko ako lang. I'm your wife. Ngumisi ang lalaki at tinignan siya na nakakaawa. I told you, I fooled you. Ginagawa ko yun dahil sinabi nila Dad. And I'm good at pretending, right? Naloko kitang mahal kita at ikaw naman tong uto-uto, naniwala agad. You're so easy, you know that? Mas lalo siya napaiyak pero masama tingin sa lalaki. Parang tinarak ng paulit-ulit ang puso niya. Napakahayop mo, Migs. Ako asawa mo kaya ilabas mo yung kabit mo sa pamamahay ko.
Umiling si Mig sa kahinapit ang bewang ni Isabel na nakangising nakatingin sa kanya. Alam niyang natutuwa ito sa tuwing sinasaktan at sinisigawan siya ni Migs. Feeling niya ay siyang kabit dito at ang babae ang asawa. You're my wife on papers, Lisa. Kahit kailan hindi kita minahal. Kaya kapag nakikita ko ulit na sasaktan mo si Isabel, hindi lang yan ang aabuti mo sa akin. Banta ng kanyang asawa. You can't do that. I love you. Natawa ang lalaki. Nakakaawa ka dahil hindi kita mahal. And believe me, I can hurt you more than I did to you. Huwag mo ko susubukan ha. Asawa lang kita. Let's go, babe. Huwag ka na magsayang sa walang kwentang yan. Hindi niya deserve. Anyaya ni Isabel. Bumaling ang asawa dito saka hinalikan nito sa labi. Right, let's go, babe. Nginisian muna siya ni Isabel bago naglakad. Ang lakad ng dalawa papaakyat sa hagdan. Sinubukan niya pantawagin si Migs pero hindi na ito lumingon pa. Naiwan siya doon na umiiyak habang nakasalambak pa rin sa sahig. Sobrang sakit ang puso niya. Sinasaktan siya nito ng paulit-ulit. Kung hindi lang siya tinulungan na makatulong na tumayo, ay wala na siyang balak na tumayo pa. Sobrang nanghihina siya. 5 buwan ang nakalipas simula nung maikasal silang dalawa ni Migs. Akala ni Lisa na magiging mas masaya ang buhay niya sa piling ng lalaki. Yun nga ang nangyari sa 3 buwan na pagsasama nila. Palagi siya nitong pinapasaya at pinapakilig. Ibinigay nga niya ang sarili niya sa lalaki ng paulit-ulit. Mahal ni Lisa si Migs kaya kung anong gusto nito ay binibigay niya. Sinabi din kasi na lalaki na mahal siya nito. Naniwala siya. Pinaniwalaan niya yon dahil akala niya totoo. Ngunit biglang nagbago si Mig sa hindi malaman dahilan. Naging malamig at masungit ito sa kanya noong mga nakaraang linggo. Sinusuyo niya ito dahil akala niya na may kinakatampo ito o may nagawa siyang hindi nito nagustuhan. Pero akala lang pala niya yon. Dahil nagulat siya ng isang araw na bigla itong nagdala ng babae sa bahay niya, si Isabel. Hindi siya makapaniwala nung malamang nobya ito ng kanyang asawa. Nagalit si Lisa at sinubukang sabunutan ng walang hiyang babae. Ngunit imbes na itong masaktan, ay siyang sinaktan ni Migs. Hindi siya makapaniwalang kaya siya nitong saktan. Umiyak siya at nagtanong kung bakit ito ginagawa yun. Akala niya mahal siya na lalaki. Ngunit nagulat na lamang siya nang sabihin nito ang totoo. Na ginamit lang siya nito at ang planong pagkahulog niya sa asawa. Lahat ay peke lang. Nilinlang siya ng mga Villanueva. Lahat ng yun ay kasunduan lang para sa kapakanan ng negosyo na bawat panig. Simula nga ng araw na yon, ay pinatigil siya sa pag-aaral ni Migs kahit ayaw niya. Pero wala siyang nagawa. Hindi na rin siya pinapalabas na lalaki sa mansyon, maski cellphone ay hindi siya pinapahawak. In short, naging kulungan niyang bahay na yon at inaabuso siya ng todo ng dalawa. Walang tumutulong sa kanya maski mga katulong dahil ayaw ng mga itong mawala ng trabaho. 2 buwan ang dinala nito ang kabit. Palagi siyang ginagawang katulong ng walang hiyang babae. Pero dahil asawa, nanlaban siya. Pero siya yung talo palagi dahil ito ang kinakampihan ni Migs. Sinasaktan gaya na nangyari sa kanya kanina. Doon makabalik siya sa kwarto ay doon siya humagulgot. Hindi makapaniwala sa Lisa na mangyayari sa kanya ang mga bagay na yon. Minahal niya si Migs. Ibinigay ang sarili dito sa pag-aakalang mahal siya na lalaki. Ang sakit-sakit ng kanyang nararamdaman. Lumipas sa mga araw, ay ganoon pa rin ang nangyayari kay Lisa. Ang kaibahan lang ay hindi na siya nanlaban pa kay Isabel. Ngunit may napapansin siya sa kanyang katawan. Palagi siyang nasusuka sa umaga at sa tuwing may naaamoy siyang hindi siya nagugustuhan, mabilis siyang mapagod at palaging inaantok. Akala ni Lisa na normal lang yun nang biglang pumasok sa isipan niya na hindi pa pala siya dinadatnan sa buwang yun. Biglang sumikdo ang kanyang puso sa kanyang iniisip. Buntis na ba siya? May laman na bang kanyang tiyan? Dahil sa kabat excitement, ay palihim niyang inutos ang isa sa mga katulong na bumili ng 3 pitis sa labas.
Kinagabihan nga noon ay naibigay yun sa kanya. Wala siyang sinayang na oras at agad na nag-test. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa loob ng CR habang hinihintay na magresulta ang 3 PT na nakalapag sa may sink. Sobrang lakas ang tibok ng puso niya sa sobrang kaba. What if buntis ako? Anong gagawin ko? Baog siya dahil nagpa-check up siya pagkatapos ng kasalilan dalawa ni Mix, kaya imposibleng magkakaanak siya. Pero paano nga kung buntis ka nga? Posible ba yun? Napasabunit siya sa buhok dahil sa sobrang pag-overthink. Pumikit siya at nagbuntong hininga. Tinignan niya ang PT at ganoon na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang positive ang 3. Napatili siya ngunit agad ding napatakip sa bibig. Hindi siya makapaniwalang buntis nga siya. Buntis ako. Kailangang malaman ni Migs ang kalagayan niya. Sigurado siya na kapag malaman nito na buntis siya, ay iiwan ng asawang kabit at magfo-focus sa kanya. Mamahalin siya nito ng tunay. Ang saya-saya niya. Hindi siya baog, isang himala. Sign this annulment papers. Malamig na utos ni Migs at nilapag ang papeles sa lamesang nasa harapan niya. Gulat na gulat siya habang nakatingin sa asawang nakaupo lang sa swivel chair at malamig na nakatingin sa kanya. Sa gabing nalaman niya na buntis siya ay pinatawag siya ni Migs sa opisina nito. Sobrang excited pa niya dahil mukhang sang-ayon sa kanyang tadhana. Pero lahat ng saya niya ay naglaho nang sabihin yun ng asawa. What? I don't like repeating myself. Sign the papers now. Madiing sagot nito. Naguguluhan ang kanyang tingin sa lalaki. Bakit? Bumakas sa mukha nito sa galit. Don't ask me why, Lisa. Alam mo kung bakit. Hindi na napigilan pang sariling maiyak dahil alam na alam niya kung bakit ganun. Gusto nitong maghiwalay na sila. Mix, hindi ko maintindihan. Alam ko hindi mo ko mahal pero wag naman ganito. Exactly. I don't love you and I'm not happy with you. Tapos ng pagtitimpi ko dahil lang sa business na yan. I have Isabel with me and I don't need you. Huwag kang mag-alala. I'm a billionaire. I will give you 1 billion after you sign the papers. May kinuha itong tseke saka nagsulat. Pagkatapos noon ay nilapag katabi sa annulment papers. You enjoy your life without me, Lisa. Mas lalong napaiyak si Lisa. Sobrang sakit ang puso niya at hindi niya akalaing darating sa puntong pipirma siya sa annulment papers. Bakit mo ginagawa sa akin to, Migs? Nasasaktan ako ng sobra-sobra. I don't love you, Lisa. Kung ayaw mong mas masaktan pa, pirmahan mo na to. Gawin mo na para makalis ka na sa pamamahay ko. Madiing sagot ni Migs. Humagulgulo siya at napailing. Hindi yata niya kakayanin ang sinasabi nito. Buntis ako. Nakita ni Lisa kung paano natigilan ang lalaki at bakas ang gulat sa mukha. Ngunit agad din itong nawalan at napalitan ng napakalamig na titig. I don't want a child from you, Lisa. Parang kutsilyo ang sinabi nito. Para siyang hinati sa dalawa sa sobrang sakit. Akala niya ay magiging masaya ito at tatanggapin ang mga anak pero nagkakamali siya. Anong gagawin ko sa anak natin, Migs? Tayong dalawang gumawa nito. Hindi na niya mapigilang mapataas ang boses. Napasandal sa swivel chair si Migs saka hinilot ang noo. Ipalaglag mo o kung ano gusto mong gawin sa bata. Napanganga siya. Hindi makapaniwalang sinabi yon na lalaki. Naririnig mo ba sinasabi mo, Migs? Anak nating dalawa to. Inasitong tumingin ulit sa kanya. Kung ayaw mo, alagaan mo yung bata. Ikaw lang may gusto niyan. I don't want a child from you kaya pirmahan mo ng papers at umalis ka na sa bahay na to. And don't you ever show your face again. Lalo na yung bata na yan. Tumaas ang dugo niya sa sobrang galit. Hindi niya akalaing ganun ito, kademonyo. Mabilis niyang kinuha ang ballpen saka pinirmahan ng mga yon. Pagkatapos ay tinapon niya yun sa lalaki bago kinuha ang tseke. Hindi naman ito makapaniwalang nakatingin sa kanya.
Sign it. Bulong nito pero narinig pa rin niya. Mukhang hindi ito makapaniwalang pumayag siya. Sinubukan niyang palamigin ang ekspresyon. Hindi ako makapaniwalang isa kang demonyo. Huwag na huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na ako magpapakita sa'yo. I will not let you see my child also. Goodbye, Mix. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay naglakad siya papalabas ng opisina nito. Dumiretso siya sa kanyang kwarto. Doon na siya nanghina at napaupo sa sahig. Humagulgol si Lisa habang nakayakap sa tiyan niyang medyo lumulobo na. Sobrang nasasaktan siyang iwan ang lalaking mahal niya. Ngunit hindi nito tanggap ang kanyang anak. Wala itong pakialam. Mas pipiliin niya ang batang nasa sinapupunan kaysa manatili at magmakaawa. Pagod na siya. Ayaw na niya. Napatitig siya ngayon sa 1 bilyong tseke na hawak niya. Pinapangako ko, anak, magsisisi ang ama mo. Don't worry, I will take care of you with all my life. Nang kumalma siya, ay kinuha niya ang bag at mga mahalagang gamit niya. Aalis na siya sa bahay na ngayong gabi. Ayaw na niya makita pa ang dalawang walang hiya. Pagod na bumaba si Lisa sa sinasakyang bus. Kakarating lang niya sa terminal ng probinsyang pinuntahan niya. Wala siyang kakilala doon, pero mas mabuti na rin dahil makakapagsimula siya uli. Hindi siya umuwi sa kanyang mga magulang dahil alam niyang mapapagalitan siya. Anong aasahan niya doon? Dahil baka ipapakasal pa siya sa kung sino. Hindi rin niya kinontak ang mga kaibigan niyang hindi niya nakausap ng ilang buwan dahil wala siyang cellphone. Ayaw niyang maging pabigat sa mga ito dahil sa nangyayari sa buhay niya. Nakaramdam ng hilo si Lisa nang maglakad siya sa may parking lot ng terminal. Namumutla siya at nanghihina. Itlog lang ang kinain niya buong biyahe dahil wala siyang ganang kumain. Miss, are you okay? Tanong ng isang pamilyar na boses. Hindi na niya maiangat ang tingin dahil sa panlalabo ng paningin. Sumasakit na rin ang kanyang ulo kaya napahawak siya doon. Aray, daing niya. Miss, okay ka lang ba? Hindi na nakasagot si Lisa nang tuluyan siyang natumba. Isang malakas sa pagtawag ang narinig niya bago siya nilamon ng kadiliman. Napasinghap si Lisa at napaupo sa kama. Habol ang kanyang hininga habang nakahawak sa dibdib. Hindi niya napigilang umiyak dahil napapanaginipan na naman niyang ang kawalang hiyang ginawa sa kanya ni Mix. Miss, are you okay? Napaangat ang tingin ni Lisa sa kanyang gilid dahil sa matalim at pamilyar na boses. Una niyang nakitan suot itong puting coat hanggang sa dumapon tingin niya sa lalaki. Kumunatan noon niya dahil medyo pamilyar ito. Sino ka? Ngumiti ang lalaki. I am Dr. Marco Benaventura. Ako nakakita sa iyo sa parking lot ng terminal ng Aklan. I brought you here. Napahinto siya sa na-realize na nasa loob siya ng ospital doon. Agad din siya napahawak sa tiyan nang maaalala ang anak. Agad siyang kinabahan. Don't worry, your babies are fine. Napabugay siya ng hininga ngunit napakunutan noo nang may ma-realize. Tumingin ulit siya sa doktor. Teka, babies? Tumango ang lalaki at ngumiti. Yes, Miss Cruz, babies. Quadruplets ang anak mo. Nagulat siya sa nalaman. Hindi niya akalaing 4 pa lang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Bigla siyang kinabahan pero nabalutan yun ng saya. Akala niya noon ay hindi siya magkakaanak dahil baog siya. Tapos hindi lang pala isa ang binigay sa kanya ng may kapal. Umiyak ulit siya sa kaniyakap ang kanyang tiyan. Pinapangako niyang aalagaan niyang sarili para sa mga anak niya. Gagawa siya ng future para sa anak niya. Hinding-hindi niya ito pababayaan. Noong makalabas nga si Lisa sa ospital ay naghanap siya ng bahay o apartment na titirhan. Nagulat pa siya nang tulungan siya ng doktor na nagligtas sa kanya. Ginagamit niya ang pera sa madiskarteng paraan. Hindi niya hahayaang mapunta lang sa wala yung perang ibinigay sa kanya. Unay kumuha siya ng abogado. Mabuti na lang ay kakilala ni Marco ang pinaka nangungunang abogado sa Aklan. May discount kaya kinuha na rin niya.
Ginagawa niya yon para maprotektahan ang sarili at ang mga anak laban sa pamilya ni Migs. Alam niyang malalaman ng mga ito na nagkaanak sila. Pati na rin ang tagapayo sa pananalapi dahil balak niyang tumayo ng sariling business. Kukuha sana siya ng mga doktor para sa kanya pero hindi na niya nagawa yon dahil sinabi ni Marco na nandun ito para sa kanya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kung anong haplos sa puso pero hindi niya na lang yon pinansin. Bumili rin si Lisa ng isang beachfront villa. Doon pa man ay gustong-gusto niya ang dagat. Nakakapagbigay ito sa kanya ng ginhawa at peace. Pupunta siya doon kapag gusto niya. Meron din naman kasi siyang kondo sa mismong building na pagmamayari ng pamilya ni Marco. May discount pa siya. Lumipas ang 3 buwan ay lumalaki ng kanyang tiyan. Mas malaki pa sa normal na pagbubuntis. Naging busy siya sa mga ginagawa ngunit hindi siya hinahayaang mapagod ni Marco. Nandun ito palagi sa tabi niya at hindi niya maiwasang ma-appreciate ang ginagawa nito. Sinabi ko namang huwag kang magpupuyat, di ba? Napabaling ang tingin niya nang bumukas ang kanyang kwarto. Nakita niyang nakatayo na doon si Marco habang naka-cross arms at masama ang tingin sa kanya. Nakalimutan niyang nasa iisang kondo lang pala silang dalawa ng doktor. Ayaw pa sana niya nung una dahil kaya naman niya na mag-isa pero mapilit ito. Concerned daw kasi ito sa kanya. Hilaw niya lang itong nginitian at saka tumingin ulit sa monitor. Sandali na lang, tatapusin ko lang to tapos ipopost ko na. Bumalik ang atensyon niya sa comic na ginagawa niya. Passion niya ang paggawa ng comic noon pero hindi niya yun magawa nung makasal siya. Ngayon ay kaya na niya nang saka nagbibigay yun sa kanya ng katinuan. Narinig niyang yapak nito palapit. Do it tomorrow, Lisa. Masama sa'yo magpuyat. Nagbuntong hininga siya at saka tinignan ito. Alam mo naman kailangan ko magtrabaho para sa future namin ng mga anak ko, di ba? I can rest yet, saka maaga pa naman, 10:00 pa. Mas lalo itong sumeryoso. Kung ayaw mong maghirap at mapagod, marry me then. Natuod siya sa kinatatayuan habang nakatingin dito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso pero binaliwala niya ito. Tumawa siya ng mahinat na paili. Stop joking around, Marco. Nasanay na siyang sabihin yun ni Marco sa kanya. Palagi nitong sinasabi yun sa kanya pero alam naman niyang nagbibiro lamang ang lalaki. Seryoso ako, Lisa. Marry me and you can live an easy life. Seryosong saan nito pero tumawa lang siya. Yeah. I will not going to marry you, Marco. I don't love you and I don't want a marriage with one-sided love. Napapikit ng mariin si Marco at nagbuntong hininga. Alam niyang gusto nitong tumulong sa kanya para mas maging madali ang buhay niya. Pero kagagaling lang niya sa annulment, sa one-sided love. Ayaw niya ulit maulit ang nangyari sa kanya. Ayaw niya munang matali sa ibang lalaki, lalo pat buntis siya. Gusto niya munang mag-focus sa kanyang sarili at sa mga anak niya. 3 buwan na simula nung makaalis siya sa pamamahay ni Migs, pero hindi pa rin nawawalang pagmamahal niya rito. Hindi man ganoon kapusok pero alam niyang meron pa. Hindi rin siya papasok sa isang relasyon na alam niyang may nararamdaman pa sa iba. Ayaw niyang saktan kung sino man ang taong yon. The rest, don't stress yourself, Lisa. May bukas pa. Napangiti siya dahil mukha niya talaga itong asawa. Alam mo, Dok, bagay na bagay sa'yo maging asawa. Hindi nga lang sa akin. Napailing ito. Matulog ka na, Lisa. Natatawa niyang pinatay ang monitor at saka tumayo. Nag-stretch siya habang nakatingin pa rin sa kanyang lalaki. Ngumiti ito sa kanya sa kamarahang niyakap. Naramdaman niyang natigilan ng lalaki. Lisa, maraming salamat dahil nandyan ka para sa akin. Ang laki na ng utang na loob ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano makakapagsimula ulit. Babawi ako, Marco. Babawi ako. Naramdaman niyang hinawakan nito ang buko niya at hinaplos. Hindi na kailangan. Wala akong hihinging kapalit. Pero kung mapilit ka, hihintayin ko yan. Natawa na lang si Lisa at saka mas lalong sumiksik sa dibdib ng lalaki. Palagi niya itong kinukulit at gustong makita. Alam niyang dahil yan sa hormones niya. Nakakahiyaman ay iyon ang gusto niya eh.
Buti nga ay mabait ito. Lumipas ang ilang buwan ay dahan-dahang nakilala ang mga gawa niyang comic. Ang comic na iyon ay tungkol sa inang may 4 na anak. Ang comic na iyon ay similar sa napagdaanan niya at hindi niya akalaing magugustuhan yon ng mga mambabasa. Sobrang natutuwa siya lalo na nung nakikita niya ang mga post sa internet tungkol sa gawa niya. Unti-unti na ring naging successful ang business niya dahil sa tulong ni Marco. Marami itong koneksyon kaya napabilis ang paglago niyon. Nagugustuhan din naman ng investors at mga clients sila. Pagkalipas din ng mga buwan ay dumating ang araw na ipapanganak niya ang 4. Mabuti na lang nung nagle-labor siya ay naroon si Marco kaya ito mismo nagdala sa kanya sa ospital. Habang pinapanganak niyang 4 niyang anak ay halos hindi na niya kayanin. Sobrang sakit at sobrang pagod na siya kakaire. Namumutla na rin siya. Isa na lang, Lisa. Come on, love. You can do it. Huwag kang sumuko. Puno ng kaba ang boses ni Marco habang hawak-hawak ang kamay niya. Sobrang higpit ang pagkakakapit niya doon dahil sobrang sakit. Marco, kung may mangyayari sa akin masama, please take care of my children. Halos hindi na lumalabas sa mga salita sa bibig niya dahil sa panghihina. Umiling si Marco at hinigpitan ng kapit sa kamay. Hinalikan pa ng lalaki ang likod niyon. Ramdam ni Lisa ang panginginig ng kamay nito. No, walang mangyayari sa'yo, Lisa. Hindi mo iwan ang mga anak mo. Hindi mo ko iiwan. Papakasalan mo pa ako. Magiging daddy pa ako ng mga anak mo. Kahit nanghihina, ay hindi niya mapigilang mapatawa. Mukhang hindi pa rin ito sumusuko sa pag-aya nitong magpakasal sa kanya. Alam niyang may nararamdaman na ito sa kanya, lalo pat hindi rin naman ito yon itatanggi. Alam din niya na ang lalaking nakatalik niya noon galing sa bar ay ang lalaking nasa tabi niya ngayon. Mukhang tinamaan na ito sa kanya ng sobra-sobra. Last push, Miss Cruz, malapit na siya! Saad ng babaeng doktor. Huminga siya ng malalim at nagpakawala ng malakas sa sigaw habang iniire ang kanyang bunso. Noong mailabas ang huling bata ay pagod siyang napahiga sa kama. Habol ang kanyang hininga at nanlaki ang kanyang paningin. Pagod na pagod siya. You did it, love. You gave birth to them. Nakaya mo. Now, rest. I will give you a huge reward when you wake up. Naramdaman niyang may malambot na bagay na dumapo sa noo niya. Iyon ang huling narinig ni Lisa bago siya tuluyang nahila ng antok. OMG! Ang cute nila! Mangiyak-iyak na saad ni Lucille habang buhat-buhat ang panganay niyang anak na lalaki. Diyos ko! Hindi ko akalain na magkakaroon ako agad ng inaanak. Hindi man ako nakapaghanda. Si Rina'y umiiyak na talaga habang buhat-buhat ang bunsong anak niyang babae. 2 lalaki ang panganay at 2 babaeng bunsong anak ni Lisa. Noong nalaman niya ang gender ay hindi siya makapaniwala. Sinabi din niya sa mga kaibigan at mga magulang na may anak na siya nung matapos siya manganak. Nagulat ang mga ito pero natawa lang siya. Kakatapos lang ng binyag ng mga ito at ngayon ay parang ayaw nang ibalik sa kanyang mga anak. Ang 2 pa'y nasa mga magulang niya. Hindi niya tuloy napigilang mapasimangot. Love. Napalingin siya kay Marco nang maglakad ito papalapit sa kanya. Nang makalapit ang lalaki ay hinapit siya nito sa bewang saka hinalikan siya sa noo. What's wrong? Bakit ka nakasimangon? Tanong nito nang humiwalay. Kasi naman, wala na yata silang balak na ibalik ang anak ko. Natawa ang lalaki kaya sinaman niya ito ng tingin pero ngumisi lang ang loko. Ano nakakatawa? Wala. Intindihin mo na lang sila. Ngayon lang nila nahawakan at nakita mga bata. Gayon lang dahil nung sinabi niya na may anak siya ay hindi niya sinabi kung nasan siya. Sakalang nung binyag na, buti nga'y hindi siya napagalitan ng mga magulang niya. Busy ito sa mga bata. Hindi mapigilang mapatingin sa Lisa habang nakatingin sa kanilang lahat. May humaplos sa puso niya sa senaryong nakikita. Para itong diamante sa sobrang ganda. Hindi niya yata makakalimutan ang pagkakataong yun. Sobrang espesyal sa kanya. I really want to be their dad so bad. Napaangat muli ang tingin niya kay Marco. Nakatingin ito sa mga bata habang nakangiti.
Napakagat sa labi si Lisa dahil nakaramdam siya ng guilt sa lalaki. Alam niyang mahal na mahal siya nito at aaminin niyang may nararamdaman na rin siya sa lalaki. Ngunit hindi pa siya handa pumasok ulit sa isang relasyon. Magfo-focus pa siya sa kanyang mga anak. Malapit na, Marco. Just give me more time. Lumingon sa kanyang lalaki at ngumiti. Hidawakan ni Marco ang pisngi niya sa kahinaplusyon. I know, love. I've been patient and I'm willing to wait for years for you to love me back. Basta, nandito lang ako para sa inyo ha. Poprotektahan ko kayo at aalagaan ha. Tumango siya at hindi na sumagot pa. Niyakap siya ulit ng lalaki kaya niyakap din niya ito pabalik. Pareho silang nakatingin sa mga tao. Ine-enjoy ang mga nakikita. Alam ni Lisa na darating din ang oras na papayag siya sa alok ng lalaki. Pero hindi pa ngayon. Dahil laki ang mga mata ni Lisa nang mabasang nilapag na papeles ng kanyang abogado sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa nakasulat doon. Hindi siya makapaniwalang kukunin ni Migs ang anak niya sa kanya. Alam niya nakita nito ang picture na po si Lucille nung nakaraang linggo. Sinasabi na nga ba niyang kakainin itong sinasabi? Gusto nitong kunin ang anak sa kanya, pero hindi siya papayag. Lalaban siya. Ngunit hindi akalain ni Lisa na makikita niya si Migs sa labas ng kanilang bahay. Sinusubukan nitong pumasok para makita mga anak niya at alam niyang kukunin nito ang apat. Hindi siya pumayag na pumasok niya si Migs. Oh, rest. I will give you a huge reward when you wake up. Naramdaman niyang may malambot na bagay na dumapo sa noo niya. Iyon ang huling narinig ni Lisa bago siya tuluyang nahila ng antok. OMG! Ang cute nila! Mangiyak-iyak na sad ni Lucille habang buhat-buhat ang panganay niyang anak na lalaki. Diyos ko! Hindi ko akalain na magkakaroon ako agad ng inaanak. Hindi man ako nakapaghanda. Si Rina'y umiiyak na talaga habang buhat-buhat ang bunsong anak niyang babae. 2 lalaki ang panganay at 2 babaeng bunso ang anak ni Lisa. Noong nalaman niya ang gender ay hindi siya makapaniwala. Sinabi din niya sa mga kaibigan at mga magulang na may anak na siya nung matapos siya manganak. Nagulat ang mga ito pero natawa lang siya. Kakatapos lang ng binyag ng mga ito at ngayon ay parang ayaw nang ibalik sa kanyang mga anak. Ang 2 pa'y nasa mga magulang niya. Hindi niya tuloy napigilang mapasimangot. Love. Napalingon siya kay Marco nang maglakad ito papalapit sa kanya. Nang makalapit ang lalaki ay hinapit siya nito sa bewang saka hinalikan siya sa noo. What's wrong? Bakit ka nakasimangon? Tanong nito nang humiwalay. Kasi naman, wala na yata silang balak na ibalik ang anak ko. Natawa ang lalaki kaya sinaman niya ito ng tingin pero ngumisi lang ang loko. Ano nakakatawa? Wala. Intindihin mo na lang sila. Ngayon lang nila nahawakan at nakita mga bata. Gayon lang dahil nung sinabi niya na may anak siya ay hindi niya sinabi kung nasan siya. Sakalang nung binyag na. Buti nga'y hindi siya napagalitan ng mga magulang niya. Busy ito sa mga bata. Hindi mapigilang mapatingin sa Lisa habang nakatingin sa kanilang lahat. May humaplos sa puso niya sa senaryong nakikita. Para itong diamante sa sobrang ganda. Hindi niya yata makakalimutan ang pagkakataong yun. Sobrang espesyal sa kanya. I really want to be their dad so bad. Napaangat muli ang tingin niya kay Marco. Nakatingin ito sa mga bata habang nakangiti. Napakagat sa labi si Lisa dahil nakaramdam siya ng guilt sa lalaki. Alam niyang mahal na mahal siya nito at aaminin niyang may nararamdaman na rin siya sa lalaki. Ngunit hindi pa siya handa pumasok ulit sa isang relasyon. Magfo-focus pa siya sa kanyang mga anak. Malapit na, Marco. Just give me more time. Lumingon sa kanyang lalaki at ngumiti. Hidawakan ni Marco ang pisngi niya sa kahinaplusyon. I know, love. I've been patient and I'm willing to wait for years for you to love me back. Basta, nandito lang ako para sa inyo ha. Poprotektahan ko kayo at aalagaan ha. Tumango siya at hindi na sumagot pa. Niyakap siya ulit ng lalaki kaya niyakap din niya ito pabalik. Pareho silang nakatingin sa mga tao. Ine-enjoy ang mga nakikita.
Alam ni Lisa na darating din ang oras na papayag siya sa alok ng lalaki, pero hindi pa ngayon. Dan laki ang mga mata ni Lisa nang mabasang nilapag na papeles ng kanyang abogado sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa nakasulat doon. Hindi siya makapaniwalang kukunin ni Migs ang anak niya sa kanya. Alam niya nakita nito ang picture na po si Lucille nung nakaraang linggo. Sinasabi na nga ba niyang kakainin itong sinasabi? Gusto nitong kunin ang anak sa kanya. Pero hindi siya papayag. Lalaban siya. Ngunit hindi akalain ni Lisa na makikita niya si Migs sa labas ng kanilang bahay. Sinusubukan nitong pumasok para makita mga anak niya at alam niyang kukunin nito ang apat. Hindi siya pumayag na pumasok si Migs kaya nagmakaawa ang lalaki pero nagmatigas siya. Ayaw niyang makita nito ang mga anak niya. Wala itong karapatan. Nagpupumilit ang lalaki kahit pa may 2 guard sa loob ng bahay na pinatayo niya. Ngunit biglang dumating si Marco at sinuntok ito. Napasigaw siya sa gulat dahil nagrambulan ng 2. Mabilis niyang hinila si Marco palayo kay Migs na hinarang ulit ang mga gwardya. "Stop, Marco! Stop!" Pigil niya ng akmang susugod na naman ito. "You! How dare you come here?" Malakas sa sigaw ni Marco. Matalim siyang binalingan ng tingin ni Migs. "Sino ba yan, Lisa? Bago mo. Kaya ayaw mo akong papasukin. Asawa mo, ex-husband, Migs. Matagal na tayong hiwalay. Kaya umalis ka na dahil hindi mo makikita ang anak ko." Umiling ito. "Anak natin, Lisa. Tayong 2 gumawa kaya hayaan mo akong makita sila." "Hindi. Simula nung pinalayas mo kami sa pamamahay mo, wala ka ng karapatang bilang ama sa mga anak ko. Nakalimutan mo na ba? You said you don't want my child. Kaya panindigan mo at huwag na huwag ka nang babalik dito." Mas lalong sumama ang timpla ng mukha ni Migs. "Babalik ako dito, Lisa. Kukunin kong mga anak ko. Tandaan mo yan. You piece off." Mabilis niyang pinigilan si Marco na akmang susugod na naman ito. "Calm down, Marco." Nang tuluyang makaalis si Migs ay napahinga siya ng maluwag. Agad niyang hinila si Marco papasok ng kanyang bahay. Pinaupo niya ito sa sofa at inutusan ng isa sa mga katulong na kunin ang first aid kit. "Sinaktan ka ba niya?" Nag-aalalang tanong ni Marco sa kanya habang ginagamot niya ang sugat nito sa mukha. Mukhang malakas ang pagkakasuntok ni Migs pero napuruhan nga lang ang dating asawa. "No." Huminga siya ng malalim. "Sana hindi mo na lang siya sinuntok. Tignan mo tuloy, napuruhan pa ang mukha mo." "He deserves it. Hindi na dapat siya nagpakita dito. Hindi ko hayaang makuha niyang anak natin." Tumaas ang gilid ng labi niya pati na rin ang kilay. "Anak natin?" "Yeah. Magiging daddy rin naman ako ng mga anak mo. Advance lang." Tinawanan lang niya ito at nagpatuloy sa paggamot dito. Natigil lang siya ng hawakan itong pisngi niya. Kumabog ng malakas ang puso ni Lisa na magtamang kanilang tingin. "I love you so much, Lisa. Hindi ko hayaang sasaktan ka ng walang yang yun. Poprotektahan kita." Dahan-dahan lumapit ang mukha ni Marco sa kanya, kaya parang sasabog ang kanyang puso. Hanggang sa tuluyang lumapat ang labi nito sa kanya. Napapikit siya at marahang tinugon ang halik nito. Sobrang init at sarap. Halos hindi na siya makahinga. Nang maghiwalay ang kanilang labi, ay titig na titig sila sa isa't isa habang nakangiti. Napakagat sa labi si Marco kaya napatingin siya doon. "Damn, nababaliw na ako sa'yo." Sinunggaban siya ng halik na lalaki na agad din naman niyang tinugunan. Iyon na yata ang pinakamasarap na halik na nararanasan niya. Dahil sa nangyari sa araw na yon, ay sinabi niya sa kanyang abogado na kukuha siya ng restraining order. Hindi niya hahayaang makalapit ulit si Migs sa kanya at sa pamamahay niya. Hindi naman ang nagtangka ang dating asawa sa mga sumunod na araw na ikinahinga ni Lisa na maluwag. Akala niya ay magpupumilit pa ito. Sisiguraduhin talaga niyang magtatagpo sila sa korte. Pero alam niyang mangyayari din yun, lalo pat alam niyang kukuha siya ng kustodiya sa mga bata. Lalaban siya kung kinakailangan. Halos matawa na lang si Lisa nang mabasa na nagpapaawa ang lalaki sa social media. Kaya siya raw tinakas niya mga anak niya at may kabit. Gusto niya sumabog sa Ines dahil sinisira siya ngayon ng publiko. Kilala siya bilang writer ng kanyang comic at lahat ng taong nagbabasa ay binabash na siya.
Nag-aalala ang mga kaibigan at mga magulang niya sa kanya nang malaman yon. Maski si Marco ay halos ayaw niyang humiwalay sa kanya dahil baka maapektuhan ang kanyang mental health. Ngunit hindi siya nagpapaapekto ng ganon-ganon lang. Tama na yung pagpapahirap na ibinigay ng dating asawa sa kanya. Nagpakamartir siya. Hindi na niya nire-respeto ng sarili dahil sa pagkabulag sa pagmamahal niya kay Mix. Hindi siya papayag na siya na naman ang api-apihin. Nilabas niya sa publiko ang kanyang panig. Sinabi niyang totoo at nilabas niyang ebidensyang meron siya. Pinakita niya mga larawan ng lalaki kasama yung walang hiyang Isabel. Nung una yung mag-asawa palang sinabi, pinakita rin niyang ebidensya kung paano siya inaabuso ng dalawa at ang mga joint accounts ng lalaki sa kabit niya. Lahat-lahat nilabas niya. Hindi niya hahayaang sisirain ulit siya ni Mix. Hindi na siya makakapayag pa. Dahil sa ginawa niya ay naghalo-halong opinyon ng mga tao. May naniniwala at may mga hindi. Pero wala siyang pakialam. Basta ginawa na niya kung ano ang tama. Hindi nagtagal ay nagdala ng mga papeles si Migs na kukunin niyang kustodiya ng mga bata. Siyempre, hindi siya pumayag. Nagkita sila sa korte ng ilang ulit. Hindi siya makakapayag na makukuha nito mga anak niya. "Love, are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Marco na makapasok sa silid si Lisa. Natagpuan siya nitong umiiyak kaya agad niyang pinunasan ng luha at iniwas ang tingin. Agad din naman lumapit sa kanyang lalaki saka umupo sa tabi niya. "Hey," tawag nito habang hinahawakan ng marahan ng kamay niya. Hindi niya mapigilang mapaiyak ulit. Marahan siyang niyakap na lalaki at tahimik na hinahaplos ang kanyang buhok. Mukhang hinihintay siya nitong tumahan at magsalita. Natatakot ako, Marco." "Bakit ka naman natatakot?" Sumingot si Lisa. "Natatakot ako manalo siya. Natatakot akong kunin nilang anak ko." Inangat niyang tingin sa lalaki habang mahigpit ang kapit sa damit nito. "Hindi ko kakayaning mawali sa akin ng mga anak ko, Marco. Ikamamatay ko." "Shh!" Niyakap siya nito na mahigpit. Kaya mas lalo siyang umiyak at sumubsob sa dibdib ng lalaki. Nag-o-overthink siya kanina pa habang mag-isa. Naa-anxious siya ng biglaan lalo pat kalaban nila ang mga Villanueva. Nandoon ang mga magulang ni Mig sa korte at ang sama ng tingin sa kanya. Alam niyang makapangyarihan ng pamilyang yun. "Stop crying." Bulong ni Marco saka inangat ang mukha niya. Pinunasan nitong kanyang luha. "They will not win, love." "Hindi ako makakapayag. Trust me, they will not win. Hindi nila makukuha mga bata." "Pero natatakot ako." "I know, love, I know. Pero kailangan mo lang magtiwala, okay? Nandito lang ako para protektahan kayo. Kaya tumahan ka na. Mananalo tayo. Mananalo ka." Kahit humihikbi ay tumango pa rin siya. Napanatag ang loob niya kahit kaunti dahil kay Marco. Ang lalaki lamang ang nakakagawa niyon sa kanya. Dahan-dahan lumapit ang mukha ni Marco sa kanya at hinalikan siya. Napapikit sa Lisa at dinamang halik na iyon. Unti-unting nawala ang kanyang takot at napalitan ng ginhawa. Lumakas na rin ang tibok ng kanyang puso. Mukhang hulog na rin siya sa lalaking kaharap. Dumating ang araw na magde-decide ang korte kung sinong mananalo sa kanila. Namumutla sa Lisa sa sobrang kaba habang nakaupo. Nasa tabi niya si Marco na pilit siyang pinapakalma. Pero hindi yun gumagana dahil napupuno siya ng kaba at takot. At noong sabihin ng korte na mananatili sa kanyang mga anak ay umiyak siya ng todo. Nagsasaya ang kanyang pamilya habang siya'y mahigpit na niyakap ni Marco. Marco, nanalo ako!" Nanginginig ang boses na sabi niya. Ngumiti si Marco at tumango. Pinupunasan nito ang mga luha niya. "Sabi ko naman sa'yo, di ba mananalo ka, love? Hindi ko hayaang matalo ka." Napangiti siya at hindi mapigilang hilahin ng lalaki para mahalikan. Wala siyang pakialam kung nakikita siya ng mga tao. Natuod si Marco sa ginawa niya. Nung humiwalay siya ay hindi pa rin ito makagalaw. Alam niyang gulat na gulat ito dahil ngayon lamang niya yun ginawa. "Thank you so much, Marco. I really owe you a lot." Tila nahimasmasan ito at ngumiti na rin. "Marry me then." Natawa si Lisa.
Malapit na, Marco. Konting tiis na lang. Iintayin ko yan. Masaya si Lisa habang nakatingin sa mga anak niyang natutulog sa crib. Natutuwa siyang pinagmamasdan ng mga ito. Simula kasi nung nanalo siya sa korte, ay mas lalo siyang nagkaroon ng oras para sa mga anak. Walang araw na hindi niya ito inaalagaan kahit pa may mga yayang mga anak niya. Nawawala din kasi ang pagod niya sa tuwing nahahawakan niya mga ito. Maski si Marco ay halos araw-araw na pumupunta sa bahay para lang dalawin ng kambal. Natutuwa naman si Lisa doon. At dahil din sa nangyari, ay nabalitaan niyang bumagsak ang kumpanya ni Mig sa isang buwan lang na nakalipas. Maski ang business ng mga magulang nito ay nadamay. Nabalitaan pa nga niyang tinakas si Isabel ang kabit noong ni Migs, ang natitirang pera nito sa bangko. Agad itong umalis sa bansa, kaya naghihirap ng pamilya Villanueva ngayon ng ganong kabilis. Noon kasing nanalo siya ay pinost pala ni Lucille ang video. Agad yun nag-viral at lumipat ang panig ng lahat sa kanya at inatake si Migs. Kaya naapektuhan lahat ng yaman ng mga Villanueva. Ngunit wala na siyang pakialam doon, basta nasa kanya ng mga anak. Si Marco naman ay halos may pasalubong sa kanya araw-araw. Nilalambing siya nito at syempre nilalandi. At ang malanding siya ay kinikilig. Hindi alam ni Lisa kung anong meron sila, lalo pat hindi naman sila mag-jowa. Pero naghahalikan. Siguro'y malalaman din niya sa mga susunod na buwan. Akala ni Lisa ay hindi na magpapakita si Mig sa kanya kahit na kailan. Ngunit doon siya nagkakamali. Pagod na bumaba si Lisa sa kotse. Kagagaling lang niya sa meeting niya sa investors. Pupunta rin siya sa publishing house para i-check ang mga librong handa ng ilabas. Maraming naghihintay sa kopya niyon kaya kailangan niyang tignan kung maayos bang pagkakagawa. Ayaw niya maging disappointed ang mga gustong bumili noon. Marami na ang naka-avail sa pre-order ng mga nagdaang buwan. Mukhang gusto talagang magkaroon ng kopya. Nang masiguradong nakalak ang kotse, ay naglakad na siya papunta sa bahay. Napahinto siya na makita ang taong hindi niya inaasahang makita. Nasa may pintuan ito at pabalik-balik sa paglalakad. Napansin ni Lisa ang kasuotan ng lalaki. Uniform ng isang construction worker. Mukhang nagtatrabaho lalaki sa mababang antas. Hindi niya mapigilang mapaismid na maalala ang kalupitang ginawa nito sa kanya. Hinding-hindi niya yon makakalimutan. Nagpatuloy siya sa paglalakad papalapit doon habang seryoso ang mukha. Napansin naman agad siya na lalaki. Nakita niya kung paano lumiwanag ang mukha nito. Lisa, tawag nito sa pangalan niya. Malamig na tinapunan ng tingin ni Lisa ang lalaki. Anong ginagawa mo rito, Migs? Lisa, ang layo na lang narating mo. Pwede bang makita mga anak ko? Puno ng pag-asa ang mukha ng dating asawa. Akala siguro nito, hahayaan niya ito. Hindi ba't sinabi ko na huwag mo na kaming guguluhin? Alam ko, pero gusto ko sana makita talaga mga anak ko. Please naman, Lisa. Pagmamakaawa nito. Ang kapal naman talaga ng pagmumukha mo. Sa tingin mo, papayagan pa kita makita mga anak ko pagkatapos ng ginawa mo sa amin? Oo, anak ko lang. Dahil walang matinong ama na aanbandonahin ang sariling asawa at mga anak para lang sa kabit at napakagandang buhay. Napapikit ang lalaki. Mukhang pinipigilan ng sariling magalit. Lisa, please, I'm begging you. Kahit saglit lang, I want to see my children. I told you, Mix. Simula nung pinagpalit mo kami sa kabit mo, you can never see my children again. Wala kang anak, Migs. Kahit kailan hindi ka naging ama. At sa tingin ko, karma na nangyari sa'yo. You lost everything. Maski kabit mo tinakas sa natitirang kayamanan mo. You're broken and you deserve that. Nilagpasan niya ito at akmang bubuksan niyang pintuan nang pigilan siya nito sa braso. Masama niya itong tinignan saka binawi ang braso. Ano ba? Natigilan siya na makitang umiiyak ito, pero matigas na ang puso niya. Kailanman ay hindi na siya maaawa sa lalaki dahil hindi siya kinaawaan ito noon. Bahagya siya napatras nang lumuhod ito sa harapan niya. Please, Lisa, kahit ngayon lang, pangako hindi na ulit ako magpapakita sa inyo. I just want to see them for the last time, please. Nanatiling tahimik si Lisa habang nakatingin sa dating asawa.
Nag-iisip siya kung paniniwalaan niya ba ito dahil baka lolokohin na naman siya nito. Ngunit kung totoo man ay dapat sasang-ayon siya dahil ayaw na niyang makita pa ang lalaki. Fine, after this, huwag ka na magpapakita ulit. Napaangat ang tingin ng lalaki sa kanya at lumiwanag ang mukha. Talaga? Siguraduhin mo lang na susunod ka sa mga pinag-usapan natin. Kasi kung hindi, ipapakulong kita. Alam mo kung anong connection ko. You better keep your words right. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay tumalikod siya at binuksan ang pintuan. Gagawin niya ito para sa kanyang sarili at mga anak. Hindi na niya hahayaang makatapak sa susunod doon si Mix kung sakaling hindi ito sumunod sa kasunduan nila. Sinundan lang siya hanggang sa makarating sila sa harapan ng pintuan ng kanyang kwarto. Kung may masama ka mang gagawin ngayon, Mix, huwag mo nang gawin. May CCTV sa buong bahay. And, nilingon niya ang mga gwardiya na nakasunod sa kanya. Alam ko, Lisa, wala akong gagawing masama. Gusto ko lang makita mga anak ko. Sagot nito. Tumangulang siya at binuksan ang pintuan. Na makapasok siya, ay agad niyang itinuro ang malaking crib kung saan natutulog ang dalawa. Naabutan pa nilang inaalagaan ng mga yayang apat. Agad din naman lumabas sa mga ito na makita sila. Nang makita ni Mig sa mga anak ay agad itong umiyak. Panay itong nanginginig at humingi ng sorry sa kanya at mukhang nagsisisa sa lahat ng nagawa. Tahimik lamang niya itong tinignan kahit medyo nasasaktan siya. Hindi niya yun maiwasan lalo pat minahal din naman niya ang lalaki. Pero deserved nito ang lahat. Tahimik na bumabalik ang karma sa pagkakataong hindi niya inaasahan. Sana nga'y may natutunan ito sa nangyari. Hindi siya nagtatanim ng galit ng napakatagal dahil mabigat yun sa dibdib. Hahayaan niya lamang ang mga taong iyon sa buhay niya. Nagtagal sila ng kalahating oras doon at hinayaan lamang niya ang lalaki. Kahit pa nung hinawakan nito ang mga bata, alam niyang hindi na yun mauulit pa. Nang matapos ay hinatid niya ang lalaki palabas ng gate. Sinisiguradong makalabas nga ito. Wala pa rin kasi siyang tiwala sa lalaki. Thank you so much for letting me down for the last time, Lisa. Mahinahong sa dito, mugto ang mata ng lalaki sa pag-iyak. Sana, natutunan mo ng lesson mo, Mix. Hindi porket mayaman ka, magagawa mo ng lahat ng gusto mo. It doesn't work that way. Mapait ang ngumiti ang lalaki. Alam ko, at sobrang nagsisisi ako. And I'm really sorry for that. Sana, pagbigyan mo ko. Matagal na kitang pinatawad, Mix. Simula nung pinanganak ko mga anak ko. Pagbago ka na. But keep your words. Ayaw na kita makita pa, Mix. Nagbuntong hininga ito tumango. I understand. Goodbye, Lisa. Hindi niya ito sinagot at tumalikod. Noon tuluyan siya makapasok sa bahay ay nakaramdam ng gaan ang loob si Lisa. Napangiti siya dahil sa wakas ay tapos na ang laban. Magiging maayos ng kanyang buhay kasamang kanyang mga anak. Huwag lang talagang subukang magpakita ulit si Migs dahil hindi na siya magdadalawang isip na ipakulong ito. Lisa! Lisa! Kunot noong bumaling si Lisa sa pintuan ng kanyang kwarto nang marinig ang malakas sa boses si Marco. Medyo malayo kaya sa tingin niya ay nasa hagdan pa ito. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan at bumungad si Marco na hingal na hingal. Kumunot ang noon niya. Oh, Marco, bakit ka hinihingal? Tumatakbo ka ba? Totoo bang pumunta dito si Mix kagabi? Napatigil siya tumingin sa mga yaya. Agad din namang naintindihan ng mga ito at tumungo sa pintuan para lumabas kasama mga bata. Bahagyang pumasok si Marco para makadaan ng mga ito. Nang masarang pintuan ay tumingin ulit si Marco sa kanya. Totoo ba? Saan mo naman nalaman yan? Kumunot ang noon ito. So totoo nga. Tinaasan lang niya ito ng tingin. Sa mga gwardya. Nagbuntong hininga siya saka naglakad papalapit sa kanya at umupo doon. Sumunod naman si Marco at umupo sa tabi niya. Oo, pupunta si Mix dito kagabi. Nagsalubong ulit ang kilay na lalaki. Anong ginagawa niya dito? Sinaktan ka ba? Bakit hindi mo sinabi? Dapat ay... Wala siyang ginawa, Marco. Sa totoo nga, kinausap ko siya.
He wanted to see his child and I let him. Hindi rin naman siya nagtagan, umalis na rin. Natahimik ang lalaki at nakatitig sa kanya. Hindi niya mabasa ang laman ng utak nito. Yumuko ang lalaki at saka nagbuntong hininga. Mukhang may dalang mabigat na damdamin. What's wrong? You let him inside. Kumunat ang noon niya. Ano naman kung gano'n? Nag-angat ang tingin nito sa kanya. Mas lalong kumunat ang noon niya nang makita ang lungkot sa mga mata ng lalaki. Ngumiti pa ito na mapait sa kanya. Yeah, ano nga naman kung gano'n? Naalala kong ex-husband mo pala siya at hindi may tatangging minararamdaman ka pa sa kanya. Right, I perfectly know that. Ano bang pinagsasasabi mo? Umiling ito sa katubayo kaya napaangat ang tingin niya rito. I'll get going. Akmang maglalakad ito nang hinawakan niyang braso nito. Saan ka pupunta? Hindi ba't kakarating mo lang? Naalala ko may gagawin pa pala ako. At saka baka nakakaistorbo ko sa pagbuo ng pamilya niyo. Mahinang pagkakasabi nito sa huli pero narinig pa rin. Ano? Never mind. Akmang babawiin ang braso nang humigpit ang pagkakahawak niya dito. Teka nga. Tumayo siya at hinila lalaki papalapit. Nagmamatigas pa ito nung una pero wala rin itong nagawa sa humarap sa kanya. Seryoso ang mukha nito na mas lalo niyang ikinagulo. Ano ba nangyayari sa'yo, Marco? Naguguluhan ako eh. Wala. Anong wala? Tinatanong mo kung bakit nandito si Marco at sinagot naman kita ng totoo. Tapos biglang nagbagong timpla mo? Sinabi mong makakaistorbo ka sa pagbuo ng pamilya namin? Nino? Wala nga. Pinaningkitan niya ito ng tingin. Hanggang sa magtagpi-tagpi niya sinabi nito. Nanlaki ang mata niya habang nakatingin sa lalaki. Tila nagas nito na naintindihan niya nangyayari. Kaya umiwas ito ng tingin sa kanya. Malakas siyang tumawa. Nagsaselos ang lalaki. Hindi siya makapaniwala. Wala nakakatawa, Lisa. Ngumisi siya at pinipigilan ng tawa. Lisa, where's the love? Ngunit hindi ito sumagot. You're jealous, aren't you? No. Ngumisi siya lalo at hinuhuli ang tingin nito pero mailap ang mata ng lalaki. You're jealous. Ganyan ka pala magselos ah. Mas lalong bumusangot si Marco. I'm not. Natawa siya ulit dahil sobrang cute nito. Gusto niyang kagatin ang pisngi ni Marco. Napakagat na lamang siya sa labi. Okay, sige. Tatawagan ko lang si Migs. Binitiwan niya ito at akmang tatalikod nang pigilan siya nito. Tas kilay niya itong tinignan. What? Napapikit ito na mariin, tila may pinipigilan. Don't. Don't what? Ay, fine. Nagsiselos na ako. Just don't call him, please. Huwag kang babalik sa kanya. Hindi ko kakayanin. Gusto niyang ngumisi pero pinigilan niya. Paano kung gusto ko siyang balikan? Bumagsak ang balikat ni Marco. Nakita ni Lisa na bumukas ang sakit sa mukha ng lalaki. Kaya agad siyang nagsises sinabi. Gusto mo pa ba siya? Agad siyang nataranta at hinarap ito. Marco, it's okay. As long as you're happy, I'm happy. Hindi naman kita pag-aari kaya hayaan kita sa gusto mo. Tandaan mo lang na mahal kita. Mas lalong nataranta si Lisa. Marco, sandali. I'll get going na, May. Mabilis niyang hinila ang batok ni Marco saka sinunggaban itong halik. Natigil ang lalaki sa pagsasalita saka natuod sa kinatatayuan. Ngunit nung ginalaw niya ang labi, ay dahan-dahan itong tumugon. Hinapit ito ang bewang niya para mas lalong mapadiin ang halik niya. Hindi niya maiwasang mapadaing sa sobrang sarap niyon. Habol ang kanilang hininga nang maghiwalay ang halik. Magkalapat ang noo habang titig na titig sa isa't isa. Love, don't be jealous, Marco. Hindi worth it ang pinagsasalosan mo. Pero pumunta siya rito. Oo, at dahil gusto niya makita sa huling pagkakataon ng mga anak ko, hinayaan ko siya at nag-usap kami pagkatapos. Nagsisisi siya sa ginawa niya, pero hindi na siya babalik pa rito para kunin ang anak ko. Pero sabi mo, tatawagan mo siya. Bahagya siyang natawa. I was just messing with you. Masyado kang halata, Marco. Napakagat ito sa labi at napapikit. Migs is my ex-husband. But it doesn't mean I still have feelings for him. Matagal lang nawala nararamdaman ko sa kanya, no?
at lalong hindi kami magkakabalikan. Hindi na mangyayari pa. Napamulat ito at tinignan ulit siya. You don't love him anymore, so may pag-asa ako. May pag-asa pa ako. Ngumiti siya. Hindi kita paasahin sa wala, Marco. What does that mean? Wala nang sagabal. Wala nang problemang kinakaharap ko. I'm single. So yes, tinatanggap ko ng alok mo. Let's get married. Nanlaki ang mata ni Marco at nailayo ang mukha. What? Am I hearing it wrong? Natawa na naman siya saka umili. What you heard was right, Marco. I said, let's get married. Natuod na naman ito sa kinatatayuan. Hinayaan niya ito hanggang sa malakas itong nagmura na ikinagulat niya. Marco? Damn yes! Malakas itong saad. May hinugot itong isang box na kulay pula. Napasingap sa Lisa na mabuksan ito yon. Isang singsing na may malaking diamond. Hindi siya makapaniwala. Marco, I've been waiting for this, love. Binili ko to after I met you in the bar. You made me fall hard at first glance. Sigurado na ako na ikaw babae makakasama ko habang buhay. Hindi mapigilang mapaiyak si Lisa habang sinusuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Sobrang ganda, bagay na bagay. I love you so much, love. Di ako makapaniwalang papakasalan mo ko. It felt like a dream. Kahit umiiyak ay natawa siya. Pinatakan niya ng halik ang lalaki. Mahal na mahal din kita, Marco. Ngayon ko lang to nasabi. Bumakas ang gulat at tuwa sa mukha ni Marco. Napamura ito at mabilis siyang sinunggaban ng halik. Agad din niyang tinugon. Ang halik na magaan at puno ng pagmamahal ay lumalim. Hanggang sa naging mapusok ito, puno ng sabik at mapaghanap. Nakaramdam sila ng init na tumutupok sa kanilang katawan. Hanggang sa bumagsak sila sa kama at tinatanggal ang init ng isa't isa. Sa buhay ay may pagkakamali talaga tayong magagawa. Ngunit hindi ibig sabihin na masama tayong tao. Marunong din tayong tumanggap ng pagkakamali at sabayan ng pagbabago. Hindi naman perpekto ang lahat ng tao. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!